Hello po, magandang umaga sa ating pong lahat. Mula ay tayo ay naririto sa ating programang Letter from Our Lover. My message for today is entitled, God's Grace is Sufficient for Any Challenge. Ang biyaya ng Diyos ay sapat sa anumang hamon. Taken from the book of 1 Corinthians chapter 10 verse 13. Ganito po ang sinasabi ng NIV version. No temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Ganito naman ang sinasabi ng Tagalog version, Magandang Balita, Biblia. Unang Korinto, Kabanata 10, Talata 13. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na di dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya pahihintulot na kayo subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan yon. Lagi po pinagpapala ng Diyos ang kanyang salita. Tayo po'y saglit na manalangin sa ating Panginoon. Lord, basbasan niyo po kami ngayon umaga, maging kalakasan po ang mga salita namin pong tutunghayan. Banal na Espiritu, kayo ang lagi namin tagapagturo. Purihin ka sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus. Glory to God. One of my favorite and my life verse, ang 1 Corinthians 10:31. Temptations are common to all people. Amen. No one is exempted. Walang tao na hindi nakararanas ng mga ganito. But during trials and temptation, God is faithful. He will not let people be tempted beyond their ability and capacity. Hindi pahintulutan ng Lord na subukin ang mga tao na lampas sa kanilang kakayanan at kapasidad. Kaya, kapag may pagsubok ka ngayon, tiyak makakayanan mo, malalagpasan mo ang lahat ng iyon. Hindi ka iiwan ni Lord sa ere. Hindi ka niya pahintulutan na subukin na hindi mo kakayanin at malalagpasan anuman pagsubok ang iyong kinakaharap ngayon umaga. Siya ang magbibigay sa iyo ng lakas at kakayahan upang makaraos tayong lahat. There is always a way out of temptation. So today, are you facing trials and temptation? Use it as an instrument or opportunity for spiritual growth. And so anuman pagsubok ang meron tayo ngayon, gamitin natin yan para sa ating paglago. Sabi nga po, gagamitin kasangkapan at pagkakataon upang lumago tayo sa spiritual. Sa bawat pasamo ng pagsubok, tumataas ang level ng pananampalataya mo at maturity mo. Kaya pasalamat tayo sa mga pagsubok, tumataas ang uri ng pagkakristyano mo. Always remember, God's grace is sufficient for any challenge. Sabi nga po ng ating title ngayon umaga, whatever challenge we face, kaya natin mapagtagumpayan at sapat na sapat ang grasya ng Lord para sa atin lahat. Siya ang personal na kikialam ng buhay natin. Sa lahat ng aspeto ng ating buhay, nandyan si Lord upang pakialaman tayo para sa atin kabutihan. Kaya huwag kang matakot, huwag kang manghina sa panahon ng pagsubok because His grace is available to all of us and that He will help us endure trials and temptation. Kaya pag pinahintulutan ni Lord na subukin tayo o ikaw at ako, tayong lahat, tsak siya din ang tutulong sa atin upang tayo makaraos at makalagpas at mapagtagumpayan. Tandaan niyo po yung Hosea 6:1, sabi po doon, siya ang nanugat, siya din ang magpapagaling.
Of course, siyempre, di ba? Kasi si Lord naman ang nagpahintulot na tayo masaktan, na tayo subukin. Si Lord pa rin talaga ang lalapit sa atin at magbibigay sa atin ng lakas upang mapagtagumpayan natin. Siya nagpahintulot na subukin tayo o subukin ka, siya rin ang tutulong sa iyo, sa atin upang atin makayanan, atin malampasan at mapagtagumpayan ang bawat kinakaharap natin pagsubok sa ating buhay. So, salamat po sa Panginoon dahil malakas ang ating loob. Sa panahon pagsubok, andyan si Lord sa atin. Kaya, salamat sa Panginoon, nakakaya natin ang lahat dahil sa lakas na loob sa atin ng Panginoon. Praise the Lord. So tayo po'y manalangin, Lord. Salamat po ngayong umaga. Kami po ay nagpupuri, nagpapasalamat sa iyo. Sa panahon ng pagsubok, Lord, nandyan po kayo upang kami palakasin at bigyan ng katagumpayan. Kaya, Lord, malakas ang aming loob, Lord, na sabihin namin na mananagumpay kami dahil nandyan po kayo, Panginoon. Kayong kapahintulutan sa aming mga problema at mga pagsubok na hindi nyo kami bigyan ng lakas upang kami magsipagtagumpay lahat. Kaya, Ama, salamat po. Nagpupuri kami, nagpapasalamat sa umagang ito sa pangalan ni Jesus. Amen. Glory to Jesus. So maraming salamat po at pagpalain ng ating Panginoon. Shalom everyone. Bye-bye.